Ay, magandang Webes sa inyong lahat, no? At isang araw na lang magpapahinga na tayo, no? Bukas ay thank God it's Friday. O nga pala, no? Ang balita ko sa 25, Sabado, meron na namang rally, no? Pero sige, hayaan na natin yung organisasyon na magpaparally, magpa-anunsyo niyan, no? Pero anyway, ngayong Webes, ano na naman pag-usapan natin? Hindi natin maiiwan yung fill in the blanks, eh. Kasi alam mo, nag-iisip ako, bakit sila nag-fill in the blanks? Obviously, ang fill in the blanks, ang intention nila, either bawasan or dagdagan. Sabi ko, baka naman intention bawasan. Pero imposible, alam mo naman kapag sila mag-fill in the blanks, ang normaling tendency niyan is hindi nila alam kung ganong halaga na dapat ilagay doon. Pero ang tendency diyan, dapat talaga dagdagan. So, inisa-isa ko, ano ba itong mga 22 items na blanco? Well, una-una, lahat ng mga blanco ay sa Department of Agriculture. Pangalawa, itong lahat na 22 items ay may kinalaman sa mga proyekto na mamimigay. Ibig sabihin, yung gobyerno may ibibigay di umano sa mga magsasaka. Ano itong mga ibibigay natin? No? Well, sa National Irrigation Authority, syempre yan yung patubig, no? At saka ako yung nagsulo ng libreng patubig sa 5 hektaryang mga lupain, no? Tapos yung ito, no? Yung Agriculture and Fisheries Modernization Program. So magtataka ka, lahat ito yung mga programa, mga ayuda na naman, no? Na ibibigay dun sa mga magsasaka, no? Tapos meron tayo yung the National Program for Rice, Corn, High Value Crops Development. Siguro magbibigay sila ng mga binhi, magbibigay sila ng mga fertilizer. Tapos yung livestock, no? Organic agriculture, livestock, and periculture agriculture. Dati nagkaroon na ng proyekto na namigay din ng baboy ang gobyerno, no, sa mga magsasaka. Tapos yung small-scale irrigation projects, agricultural machineries, equipment, and facilities. Yung mga traktor at iba pang pinamimigay nila sa mga magsasaka, no? Tapos yung National Fisheries Program, provision of fishery on farmer, post-harvest equipment and fisheries, no? At saka Philippine Coconut Authority. So lahat ng mga budget na fill in the blank, merong ibibigay na tulong sa mga magsasaka, no? Dahil talagang kinakailangan natin tulungan ang ating mga magsasaka. Ang sabi nga nung economist na si Dr. Bato na taga-Canada, kaya napakataas ang presyo ng pagkain sa atin, mababang production ng agriculture. So tama, nabubuhusan ng pondong agriculture. Pero nakapagtataka, bakit fill in the blanks nga? At hanggang ngayon, di natin alam kung sino nag-fill in the blanks. Now, si Senator Lacson nagsalita na, no? Sabi niya, ang duda niya, nag-fill in the blanks niyan ay ang ehekutibo na at hindi ang Kongreso. No? Bakit? Well, hindi pa natin alam. Pero ngayon, may teorya ako. Dahil sinusulong nila ngayon yung state of national emergency pagdating sa food security. So, food security parang national emergency crisis. Anong ibig sabihin niyan? Naalala niyo ba yung Wihilas 1 nung panahon ng COVID? Ang epekto nun ay pwede kang umangkat ng kinakailangan mo para addressin yung national emergency na hindi dumadaan sa bidding. So ibig sabihin, itong mga naka-blanco sa BICAM, lahat yan tungkol sa mga bagay-bagay na bibilhin ng gobyerno at ibibigay sa mga magsasaka. Ano yan? Pataba, o yung mga binhi, yung mga insecticide, yung mga traktor, at yung mga baboy, ng mga livestock na ibibigay. At saka yung mga, siguro, mga bagong mga barko, at saka mga tulong pa sa mga peskador, no? Dahil alam mo naman, ang Secretary of Agriculture ngayon ay nasa fishing industry, yung pinakamalaking fishing industry. So sabi ko, incidental lang kaya o coincidence lang kaya na yung mga blanco lahat pondo na gagamitin para bumili ng ibang bagay na ipamimigay sa mga magsasaka sa panahon na may plano talagang magdeklara ng national emergency pagdating sa food security. Hindi kaya na ang intensyon talaga iwang blank yan para mapalaki pa ang halaga sa GAA nang sa ganun, pag sila ay nagdeklara ng food emergency sa food security at kinakailangan bumili ng mga bagay-bagay para makatulong di umano sa mga magsasaka, mas malaki ang budget na hindi dadaan ngayon. Nakuha nyo? Pag hindi kasi dumaan sa bidding, malaki ang tongpats. Ano ba ang track record ng DA pagdating sa mga tongpats na yan? Ba naalala nyo na, dalawang talagang maanumalyang proyekto ang nadiskubre ng Senado at ako mismo nakadiskubre ng pangalawa. Yung una, fertilizer scam. Naalala ko si Senator June Magsaysay ang nakadiskubre niyan. Ang halaga mga 728 million na mga pataba mga liquid fertilizers yan na pinamagay sa mga magsasaka ng palay. Anong diferensya dyan? Yung liquid fertilizer para sa dapo, mga orchids, ini-spray. Bakit ka magbibigay ng liquid fertilizer sa mga magsasaka ng palay? Number one. Number two, lumalabas na liquid fertilizer na binigay, tubig pa. At pangatlo, marami pang ghost deliveries. Sa suma total, 1 bilyon halos na pera
pumunta sa bulsa ng mga kurakot. At hanggang ngayon, hindi ko alam kung meron talagang naparusahan dyan. Hinabol ko pa sa Amerika si Jokjok Bolante, yung undersecretary dati ng Department of Agriculture, na siyang nagpasimuno nitong proyektong ito. Hinabol ko siya sa Amerika dahil humingi siya ng di umano ay asylum dahil siya daw ay pinipersecute dito sa Pilipinas at ako'y talagang nag-argue dun sa hukuman na hindi dahil siya ay tumatakas sa isang criminal investigation tungkol sa plunder. Now, yung pangalawa ako nakadiskubre at mas malaking iskandalo. 5 billion ang halagang involved. Ito naman, dahil meron tayong kakulangan sa baboy, yun, ang ginawa ng gobyerno, kami ang bibili ng mga biik para patabain ng mga maliliit na mga magsasaka. Mantakin nyo, 5 billion. Anong nadiskubre ko? Karamihan, ghost deliveries. At talagang, at least dito, may mga nakulong na. Kaya lang, mabababang opisyalis lang nung opisina na in charge ng swine scam. No? Wala talagang big fish na nakundik. Kaya ngayon, hindi ko nagtataka na ang dami-daming bibilin, ang budget ay blanco sa panahon na magdedeklara sila ng National Emergency on Food Security. Ibig sabihin, tataasan pa ang budget, bibili na kung ano-ano na para di umano ibigay sa mga magsasaka, siguro ibibigay nga, pero hindi dadaan sa proseso ng bidding. Yun ngayon ang iniisip ko, ito kaya ang dahilan kung bakit merong fill in the blanks. Dahil gusto nila, kung sino mag-implement ng proyekto, magkakaroon ng mas malaking tungpats at overprice. Alam nyo, kaya tayo nag-aaral na kasaysayan para hindi pa ulit-ulit. Nang nangyari na nga yung fertilizer scam at saka yung swine scam na yan sa Department of Agriculture, ngayon yung mga blanco sa Department of Agriculture na naman. Ano ibig sabihin nito? Talagang may propensity na magkaroon ng korupsyon, lalong-lalo na kapag ang Department of Agriculture ay bumibili ng mga bagay-bagay para ipamigay sa mga magsasaka. Hindi ako siguro magkakaroon ng ganitong duda kung hindi magdedeklara ng State of National Emergency on Food Security. Pero inaayos na raw yan. Hindi ba too much of a coincidence na mga fill-in-the-blanks item ay isasabay nila sa deklarasyon ng National Emergency kung saan mag-aangkat sila ng mga bagay-bagay na hindi dadaan sa bidding? Ang hamon ko, kung talagang sa tingin ninyo, walang korupsyon dyan sa fill-in-the-blanks na yan, di sige, huwag kayong magkaroon ng Declaration of National Emergency nang sa ganun, lahat ng bibili ng Department of Agriculture na ipamimigay sa mga magsasaka ay dadaan sa mandated na public bidding. Di ba po? Pero itaga nyo yan sa bato talaga na kaya yan blank para mampalaki ang budget at yung proseso kung saan bibilihin natin yung ipamimigay sa mga magsasaka sa iba't ibang programa ng DA na covered ng fill-in-the-blanks ay hindi po dadaan sa bidding. Sana ako'y mali. Pero then again, yan ang dahilan kung bakit tayo ay dapat magbalik tanaw sa nakalipas nang hindi maulit ang nakalipas. Nakakalungkot po talaga. Sa naging interview ni Ping Lacson, talagang sinabi niya kapabayaan sa parte ng mga senador na nakalusot ang isang BICAM report na may mga blanco. Hindi naman siguro senador na ang kinakailangan tumingin yan. Pero bakit naman hindi? Dahil ang senador, nakita nyo naman yung kanilang mga budget, pinakamababang nakukuha nila ay 200 million, 120 million si Mark Villar na hindi na kumuha at saka si Cynthia Villar parang 120, 130 pero malaki pa rin yon. At hindi ko alam kung sila ay lumagda dyan sa bicameral conference report na yan. Oh, bakit naman hindi yung tignan yan? Hindi po totoo na mahaba ang bicameral conference report ha? Kasi ang bicameral conference report, yan lang yung mga probisyon na nagkakaroon ng pagkakaiba sa bersyon ng Kamara at ng Senado. So I think that's only around 200 pages. So po pwede talagang iscan mo man lang yan. Tignan mo kung may mga blanco. Kasi pag may mga blanco, bakit ganon? Sino mag-fill up? Katungkulan nga ng Kongreso, ng Senado at ng Kamara na bantayan ang paggastos ng kaban ng bayan. Hindi ba sa bare minimum, gawin nyo naman yung trabaho ninyo, tignan nyo na walang blanco. Kaya kinastigo tuloy ni Senator Lacson ang lalong-lalo ng mga senador, si Senate President Chis Escudero at saka si Grace Poe. O nga pala ha, nakakabingi ang katahimikan ng Grace Poe. Matapos niyang sabihin na wow, makakabuti sa mga Pilipino itong budget na ito miski palpak at tinanggal ang PhilHealth subsidy at iba't iba pang mga bagay at ngayon meron pang fill in the blanks. Ano kaya ang mga dahilan, Grace Poe, na tinalikuran mo ang masang Pilipino na tumangkilik sa mga pelikula ng iyong nasirang ama? Ano kaya ang sasabihin niya kung nalaman niya mga pangyayaring ito ngayon? Kakahiya. At I think yan ay isang malaking pagtalikod doon sa tiwala na binigay ng mga mamamayang Pilipino, at least doon sa karakter ng iyong ama na ipinaglalaban ang kausa ng ordinaryong mga mamamayan. At syempre, sa SP President Chis Escudero, naku, sana aminin na lang. Huwag nang i-deny. Paano pa i-deny? Umamin na si Amy Marcos, na senadora rin, na meron talagang blanco. Umamin na yung Raulito, sino ba yun? Si Kabataan Party List na merong blanco. Si Ungab na bihasa sa budget dahil 2 beses na naging chairman ng Committee on Preparations, merong blanco. Yung UNTV nakakuha ng report na merong blanco.
O, ano pang gagawin natin? Bakit pa nagde-deny? Ang ating sagutin na lang, sino nag-fill in the blanks? At ang duda nga ng Ping Lacson, well, depende yan talaga kung sino. No? Kung talaga nagkonsabahan sila, then dapat sisihin ng mga mababatas at ang ekotibo, yung DBM. Pero kung ang sinigurado sana ng mga senador na walang blanco, hindi na ulit yung budget ng 2019 kung saan binito ni Presidente ang halos 1 bilyon ata na mga insertions ng mga kongresista na bigla na lang sumipot sa GAA na hindi nakikita doon sa bicameral. Sabi nga ni Ping Lacson, hindi sana mangyayari ito kung ginawa, lalong-lalo na ng mga senador ang kanilang katungkulan. Ang dereliction of duty po ay isang kriminal na pinaparusahan ng parusa. Yan din po ay isang dahilan para masabing unethical ang ginawa ng mga senador at ng mga kongresista. Pero magkakaroon ba ng pananagutan? Well, kung tama ako, ang dahilan ay tongpats. Ang tanong, magkano kaya ang share ng mga nagbulag-bulagan at nagpigi-bingihan? Tanging kasaysayan ang magbibigay ng kasagutan niya. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Ito po yung spokes ng bayan nagsasabi, I love you, Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I love. And let's keep fighting. Bye.